Sa pinakadulo ng bahagi ng Eastern Samar, sa bayan ng Giwan, matatagpuan ang ilan sa pinakamagagandang isla at sandbar na tila hinulma mismo ng kalikasan. Isang paraiso sa karagatan, puno ng buhay at hiwaga na aming natuklasan sa isang hindi malilimutang island hopping adventure. Sa paglalakbay na ito, bibisitahin namin ang ilang natatanging isla, mga hiyas ng Giwan na hindi lang kagandahan ng alok, kundi pati na rin ang yaman ng dagat. Unang destinasyon ang Pearl Island. Dito natagpuan namin ang malalaking clams na tahimik na naninirahan sa ilalim ng malinaw na tubig. Isang patunay na mayamang buhay dagat na patuloy na pinangangalagaan. Kasama rin sa aming ruta ang isang maliit na isla katabi ng Pearl Island, kung saan mas pinili naming lumangoy at masdan ang makulay na mundo sa ilalim ng dagat. Sunod naming tinungo ang Kaninuan Island, isang isla na tila perpektong bilog ang hugis, napapalibutan ng maputing buhangin at asul na tubig, isang paraisong hindi matatawaran ang ganda. At hindi namin pinalampas ang Kamandag Sandbar, isang mahaba at makitid na strip ng buhangin na lumilitaw tuwing low tide. Dito na diskubre namin ang napakaraming lato, isang likas na yamang dagat na madalas hinahanap ng mahihilig sa seafood. Kasama namin sa paglalakbay na ito sina Sir Manny at ang kanyang asawa, kasama ng kanilang mga kaibigan na bumiyahing malayo pa mula Nueva Ecija upang masaksihan ang hiwaga ng Giwan. Sa dulo ng aming paglalakbay, isang bagay ang malinaw. Ang Giwan Eastern Samar ay isang paraiso na dapat maranasan ng bawat mahilig sa kalikasan at pakikipagsapalaran. Tara, tuklasin natin ang ganda ng Pilipinas. Good morning pa, dito kami ngayon sa Pinalangga Beach Resort dito sa Nakapayate ito ng Marabot, Samar. Pasyal lang kami, punta kami ng Giwan, pero dito yung mga kaibigan ni Sir Manny. Doon sa Nature Park. Sir Nani. Sir Louie, yung kaibigan sa Maribel Sayrin. Kakalsan. Hi. Dili kami par. Ano par? Dili kita par. Yes. Kira kamu 5. Bali, chill lang kami ngayon para tapos kami dito kumain dito sa Pinalangga. Bibiyahe kami mapunta ng Giwan. Medyo mainit ngayon para maganda yung panahon. Hindi naman tulo na, pero parang chill na adventure ito. Kasama natin si Mami Ethel. Kasama natin si Mrs. Nandito sila. Yan lang, parigitan niyan. Parigitan mo yan. Oh, yan. Nandito na kami sa Giwan Eastern Samar sa may Seaquest na naman. Balik-balik lang talaga kami dito. Meron kasi mga bisita sa Sir Manny, mga kaibigan niya, barkada. So yung gagawin namin dito, chill, masyal sa mga tourist spot. Bukas baka mag-snorkeling. Dapat nakatago para Bola. Dito sa Seaquest Park, pag kumakain, nag-i-exam muna kami. Shoutout nga pala kay Sir John Crister Oganya. Salamat sa pag-follow sa Lifeprint TV. Maghanap lang kami para ng kabutihan ng nahanapin natin ngayon, ng mga kagandahan ng Giwan Eastern Samar. ng mga magaganda sa Giwan. Magaganda. Magaganda kay Kami ganda bahay na Ma'am Sheila dito sa Giwan Eastern Samar. Tara, pasok. Ay, ako lang. Ako ni Sis. Pwede sa kita. Ano ito? Seaquest, ano mo ito? Generator? Isa mail ko man yan eh. Dito kami ngayon sa residential. Basta residential. Game call kasi kami dito ng matutulugan kung magkano. Meron na silang 1.5. Pwede na 4. Kasya kami. Tapos dito para maganda dito para sa gilid ng dagat. Dahon. Tulad lang kaya ito. Ang gamit niya. Ano gamit na dito eh? Paray ka barayad par. Pwede man sa madini. Wala ka pang bayad, di ba? Open dagat. Ganda ng dagat parang. Nakakita mo doon, mayroong kuwan, mayroong pinuligi dito. Dito nila yung marigo. Ito yung mga rooms nila dito, nasa harap lang ng parking. Ikaw, Kinay par. ayos Pwede mo. na 1.5 par. 1.5 ano?
Oh, barato na para. CR. Hindi ko makikita pa kasi brown na ito. Ito yung shower area. Maganda kasi, may hot and cold siya pero walang kuryente. Maganda rin, may separate na room yung shower tsaka yung CR. Dilim na para papunta kami ngayon sa Kalikuan Island. Pasyal-pasyal lang. Biyahe ka, lakaw ta, sa dapit nga pa matultol. Mga sapalasang ug kabukiran, tukiyon ta, ipakita sa tanan. Di mahadlok, bisan Mapod ka pa. Par, mapod ka pa. Hindi naliwat. Ikaw. Napod ka pa diri. Nagdabla pag nagkasigal uran mo. Bas. Para dito na kami sa lodge sa room namin. Mag-rest na kami. Bukas mag-snorkeling kami. Hindi ko alam kung saan kami, basta mag-snorkeling kami. Parang naka-umday na po nga. Pizza. Luwag yun. Pwede pa mag-extra bed. Sa pagsikat ng araw, kay gandang tanawin, hanging amihan, dagat na bughaw kay lalim. Kiwan, bayan ng pag-asa at sigla. Sa bawat umaga, puso'y napupuno ng saya. Good morning, Guwan, paraiso sa silangan. White sand beaches, dagat na asul, kay ganda ng bayan sa Kalikuan. Morning par. Katapos pa lang magpalipad ang drone. Ang ganda doon. Tsaka napakaganda ng coastal ng Giwan. Napakalinaw ng tubig. Pa-opinion niya ito pag kinita mga balay nga dit dagat. Hanap lang kami mga kainan dito. Ano kasi hindi maaliwalas, hindi may residensya Vicente. Ano po yung mga island. Baka mali din lokal, no eh. Hindi ba, baka lokal dito. Breakfast muna kami dito sa Seaquest. Para kita naman kami ni Kuya Ariel dito sa Seaquest. Hello, kamusta? Mga taga-dulag, ako nasawa din niya, Giwan. Mga batos nga diwa. Ano niya ni Mas Mrs.? Ginilin. Tapos ako nanak kay Liniel nga ni Rasby. Shout out kay Ate Ginilin at Rosby. Rasby. Oh, shout out. Dahil pala, kada event, kunyari kakain kami ganun. Nakakalimutan ko naman. Tawagin. Kayo nagluluto pala? Opo. Ito yung picture nila. Ano nga rin mo, te? Jema. Jima, ikaw, te? Teresa. Ano ka, ibig din, Jimmy? Ayan. Si Ate Ella. Try to, Biyahe ta, lakaw ta, sa dapit nga pa matultol. Mga sapalasang ug kabukiran, tukiyon ta, ipakita sa tanan. Di mahadlok. may bantay pala dito, may aso nga. Oh. Sino may-ari nito? Ka ng BIFAR. Government. Island. Baba na, baba. Ito pala yung tsura ng Pearl Island paro. May mga structure dito sa pagmamayari ng BIFAR. Government. Hello, sir. Pahinga aga. Hindi ko na nakaturong din, sir. Oo, ano ka? Duyan? Doyan, pwede. Oo, pwede pagkakaturong gabi, no? Si Kuya pala nagbabantay. Sir, ano yung ngaran mo, sir? Louie. Louie. Pero taga-Agiwan kagihapon. Taga nila na Trinidad. Trinidad? Di Hakuan. Tubabaw, Trinidad. Oh. Tubabaw. Malapit lang pala sa Tubabaw dito yung... Si Kuya, birayan Malalim 10 meters. Malalim sa amin yung tennis. Di na may isla. Bayan may... Mga isda. Snorkel lang sa amin. Sinimisiman na lang. Palipad muna tayo ng doon. Tingnan natin kung saan mas magandang mag-snorkel dito. Sa likod ng lente, sa daan naglalakbay,
Hinahanap ang hiwagang di pa natatanaw. Bawat bundok, bawat ilog, aking tinutuklas. Dala ang pangarap, dala ang pag-asa at galak. Sa Visayas man o sa buong bayan, mga lihim na yaman aking hinahanap. Mga lugar na di pa nabot ng karamihan, ngayon ay ipapakita sa inyong harapan. Life Print TV, biyahe walang hanggan. Sa laot, sa bundok, sa gubat at lansangan. Taglay ang sigla, dala ang adika. Tuklasin ang ganda ng perlas ng silangan. Sa Samar nagsimula, sa Kagbalugan tahanan. Ngunit di magpapigil, sa mundo'y lalakbay. Sa isla ng dagat, sa kuweba ng dilim, dala ang kamera, bawat kwento'y ilalahad natin. Hindi lang tanawin, kundi kultura't kwento, mga taong nakilala, bawat ngiti at alaala. Sa bawat paglalakbay, puso'y lumalaya, dahil tunay na yaman ay nasa ating mata. Life Print TV, patuloy sa paglalakbay, sa bawat sulok ng Pilipinas ating ipapakita. Walang hadlang, walang limitasyon. Ito ang kwento ng ating misyon. Bago kami matapos mag-snorkeling, sinubukan ko munang ikutin itong maliit na isla. Ito nga pala ang isla na malapit sa may Pearl Island dito sa Giwan, Samar. Pero hindi ko alam ang pangalan nito. Bahagi ito ng more than 60,000 hektarya na marine sanctuary at protected area dito sa bayan ng Giwan. Hindi katulad sa ibang mga isla na binubuo ng mga malalaking bato. Ayon sa aking pag-iikot, puro mga patay na coral reef at buhangin ang bumubuo sa islang ito. At ang pinakamataas na bahagi nito ay may mga tumutubong mga iba't ibang halaman. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong klaseng proseso ay tinatawag na biogenic island formation o pagbuo ng isla mula sa mga patay na coral reef at iba pang mga organikong material. Ang mga coral ay mga buhay na mga organismo na bumubuo ng matitigas na struktura sa ilalim ng dagat. Kapag sila'y namatay dahil sa natural na dahilan, bagyo o pagbabago ng temperatura, polusyon, pangingisda gamit ang mga dinamita, ang kanilang mga kalansay ay naiipon at nagiging bahagi ng seabed. Sa paglipas ng panahon, ang mga patay na koral ay unti-unting nadudurog sa maliliit na piraso dahil sa alon, hangin at iba pang likas na proseso. Ang mga naipong piraso ng koral, buhangin at iba pang mga organikong material ay bumubuo ng isang mababaw na bahura o sandbar. Kaya marami tayong makikitang mga sandbar dito sa Pilipinas, kahit dito sa Giwan or Liti at Samar. At ito rin ang isang patunay na magaganda pa yung ating mga coral reef dito. At sana maprotektahan at hindi maabuso. At isa pang magandang isla ang aming pinuntahan na nasa pagitan ng Pearl Island at ang Victory Island. Sa pagitan ng Tubabaw Island at Manikani sa bayan ng Giwan, matatagpuan ang isang munting paraiso, ang Kaninuan Island. Isang maliit ngunit napakagandang isla, hugis bilog na tila nilikha ng kalikasan ng perpekto. Napapalibutan ito ng pinong puting buhangin at kristal na tubig ay tila nagyayaya para sa isang nakakapanabik na paglangoy. Tahimik at payapa, isang perpektong lugar para sa mga nais takasan ang ingay ng lungsod at magpahinga sa ilalim ng araw. Bagamat maliit ang Kaninuan Island, ay napapaligiran ng mayayamang buhay dagat, isang patunay na yaman ng karagatan ng Giwan. Maliit man sa malaki pero dakila sa ganda, ang Kaninuan Island ay isang natatagong hiyas ng Eastern Samar.
par. Mga taga-saan kayo, no? Alang-alang mga kadyako. Ano ito, mulmul? Papakul. Oh. Ah, San Pedro. Hindi na ba yung lugar? Ayun ah. Shout out sa mga... Shout out sa mga iniwan dyan. Ano man? Oo. Kayo na nag-birthday, may naman ng kuwan, ng unas. Nagdamusay ka mong cake. So, shoutout tayo. Taga San Pedro ka mo ka na? Shoutout mga taga San Pedro Tubabaw. Randy. Okay, shoutout. Shoutout na yung birthday girl. Okay. Salamat, salamat. Sa pagitan naman ng Giwan at Maricani Island, isang likas na yaman ang sumisibol sa gitna ng dagat, ang Kamandag Sandbar, isang mahaba at maputing guhit ng buhangin na lumilitaw sa gitna ng asul na karagatan. Isa sa mga natatanging yaman ng sandbar na ito ay ang saganang lato, ang berdeng perlas ng dagat na kinagigiliwan ng marami na mahihilig sa seafood. Napapalibutan din ito ng magandang coral reef, patunay na bahagi ito ng marine sanctuary ng bayan, isang protektadong paraiso para sa iba't ibang uri ng lamang dagat. Maganda rin siya dito magtambay-tambay para maligas, mag-snorkeling. Dito sila nag-snorkeling sa kabila. Ayun, may mga lato po. Ito. Yung green na dyan, ng mga lato. Ayan. So, wali na, kompleto na kamo attendance. Oo. Oh, na. Shout out na, taga Sequest. Live Friend TV. Kanina, paglakat namon, tikang latang lidi. Akuan, kitchen. Tapos pag ulpat lat namon yan, ay, dali tapos kitchen na lahat. Okay. Sige, shout out iyo. Matapos ang isang araw na island hopping, tinungo naman namin ang isang pinakatanyag na destinasyon sa Giwan, ang Kalikuan Island. Dito matatagpuan ang isang parola na hindi lang gabay sa mga mandaragat, kundi isa ring iconic spot kung saan sasalubungin ka ng malalakas na alon at kahangahangang tanawin. Dahil sa dramatikong hampas ng alon, isa ito sa mga paboritong lugar ng mga visitors para kumuha ng litrato. Isang perpektong backdrop na nagpapakita ng likas na ganda at lakas ng kalikasan. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito, isang paalala, delikado ang lugar na ito kung lalampas ka sa itinakdang hangganan. Isang maling hakbang at maaaring malagay sa panganib ang buhay. Isang patunay ng ligaw at matapang na kagandahan ng karagatan ng Giwan. Ang parola ng Kalikuan ay isang destinasyong dapat maranasan, ngunit may pag-iingat.
Sa dulo naman ng Giwan sa may kaliguan, matatagpuan ang isang tahimik ngunit mahalagang yaman ng kalikasan, ang Sulangan Mangrove Park. Sa daan naglalakbay. Isang lugar kung saan makikita ang malaking bakawan na nagsisilbing proteksyon ng baybayin laban sa malalakas na alon at bagyo. Aking tinutuklas, dala ang pangarap, dala ang pag-asa at galak. Mga lihim na yaman, aking hinahanap, mga lugar na di pa nabot ng Balik-balik na kami din. Nakatorog na kami din. Ano na? Ano ito pa? Olay, Print TV, biyahe, walang hanggan. Sa laot, sa bundok. Hindi lang ito isang tanawin ng kagandahan, kundi isang buhay na tahanan para sa maraming lamang dagat, nagbibigay ng kanlungan at pagkain sa ating ecosystem. Sa katahimikan ng lugar, mararamdaman mo ang presensya ng kalikasan. Isang perpektong destinasyon para sa mga nais magpahinga at lumayo saglit sa ingay ng lungsod. Nagsimula sa Katbalugan, tahanan, ngunit di magpapigil. Sa mundo'y lalakbay, sa isla ng dagat, sa kuweba ng dilim. Dala ang kamera, bawat kwento'y ilalahad natin. Hindi lang tanawin, kundi kultura at kwento. Mga taong nakilala, bawat ngiti at alaala. Sa bawat paglalakbay, puso'y lumalaya. Dahil sa likod ng lente, sa daan naglalakbay, hinahanap ang hiwagang di pa natatanaw. Bawat bundok, bawat ilog, aking tinutuklas. Dala ang pangarap, dala ang pag-asa at galak. Sa Visayas man o sa buong bayan, mga lihim na yaman, aking hinahanap, mga lugar na di pa nabot ng karamihan. Ngayon ay ipapakita sa inyong harapan. Olay, Print TV, biyahe, walang hanggan. Sa laot, sa bundok, sa gubat at lansangan. Taglay ang sigla, dala ang adika, tuklasin ang ganda ng perlas ng silangan. Sa Samar nagsimula, sa Katbalugan, tahanan, ngunit di magpapigil. Sa mundo'y lalakbay, sa isla ng dagat, sa kuweba ng dilim. Dala ang kamera, bawat kwento'y ilalahad natin. Hindi lang tanawin, kundi kultura at kwento. Mga taong nakilala, bawat ngiti at alaala. Sa bawat paglalakbay, puso'y lumalaya. Dahil tunay na yaman ay nasa ating mata. Oh, Life Print TV, patuloy sa paglalakbay. Sa bawat sulok ng Pilipinas, ating ipapakita. Walang hadlang, walang limitasyon. Ito ang kwento ng ating misyon.